Si Maria ay nakatira sa taas ng isang bundok. Mayroon siyang napakalawak na tanim na kakao, kaya ang tawag sa kanya ay Maria Kakao. Isang araw, pumunta siya sa palengke kasi may humiram na naman ng kanyang mga gamit. Suklay! Suklay! Murang suklay! Magandang hapon po. Magkano itong suklay? Magandang hapon, Maria. 15 pesos yung suklay. Gusto mo ba parang sa iyong pinakamagandang guro mo? Salamat naman. Opo, may naghiram ng aking suklay noong pumunta ako sa Amerika at pagbalik ko sa bahay, hindi pa binalik sa akin ang suklay, kaya ang gulo-gulo ng buhok ko. Sige. Para sa iyo, 15 pesos na. Salamat po. Binayaran ni Maria ang tindero para sa suklay. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa palengke. Nilapitan siya ng isang mama na nais humiram ng bagay. Uy! Magandang hapon, Miss Maria! Magandang hapon ho. Maaaring magtanong sa iyo kung pwedeng humiram ng isang bagay? May pista ang aking pamilya bukas para sa kaarawan ng bunso ko. At gusto ko sana may karaoke sa pista. Pwede bang humiram ng iyong karaoke? Oo, sige. Sa kalibukasan, mahahatid ang aking karaoke sa inyong bahay. Maraming salamat, Miss Maria. Walang anuman. Maraming humihiram ng mga bagong kagamitan mula kay Maria Kakao. Isang araw, sa bayan ng Aragao, ay may dalawang babae na nag-uusapan tungkol kay Maria Kakao. Sabi-sabi daw ng mga taong bayan, sinumang nagnanais maghiram ng kung ano-ano kay Maria ay magsasabi lamang sa bunganga ng yugib na tinitirahan niya. Hoy, alam mo ba kung sino si Maria Kakao? Oo, alam naman ng buong bayan kung sino siya. Palaging naghihiram ang mga magulang ko sa kanyang kuweba. Gusto mong pumunta doon? Narinig na kung hihiram tayo sa bunganga ng kuweba niya. Mahahatid ng hihiram natin. Halina! Napatuloy sila sa harap ng kuweba ni Maria at minadali silang bumulong ng kanilang nais na mga bagay. Tabi-tabi po, gusto kong humiram ng isang iPhone. Bilisan mo, baka bumalik si Maria Kakao. Sa susunod na araw, ang mga babae ay nasa kanilang bahay. Nagulat sila noong biglang nakita ang hiningi nilang bagay galing sa kuweba ni Maria Kakao. Oh my ganda! Tinig mo oh! Ang isang iPhone ay biglang lumataw sa lamesa. Ang galing! Ay, sana humingin rin ako ng isang iPhone S na may retina display. Sayang, baka bukas na lang. Naglalakbay si Maria Kakao paminsan-minsan sa Amerika para ipagbili ang kanyang kakao. At kung minsan rin na kailangan niyang bumili ng mga gamit, siya ay pumupunta sa bayan ng Aragao kasi malapit ito sa kanyang tirahan na kuweba sa Lantoy. Sumasakay si Maria sa isang malaki at ginintuan barko na siya rin ang may-ari. Sa laki ng barko niya, palagi niyang nababangga ang palo ng barko sa tulay ng Aragao. Kailangan ko namang bumili ng telepono kasi may naghiram na naman ng iPhone ko. Ito ang pinakamabilis na paraan papunta sa bayan ng Aragao. Sana bukas pa ang tindahan. Ay! Natamaan ko na naman ang tulay. Pasensya na lang.
Pagdating ni Maria Cacao sa palengke, hinanap niya ang isang tindero. Nagpaliwanag si Maria Cacao kung bakit kailangan na namang bumili mula sa kanya. Dahil sa malakas na pagkabangga ni Maria sa tulay, narinig din ng buong bayan. At ang tindero naman ay nagbigay kay Maria ng isang masamang balita. Magandang hapon ho. Maaring bumili ng cellphone. Magandang hapon, Miss Maria. Oo, mayroon akong mga cellphone dito. May narinig akong malakas na sumalpok sa tulay. Ang iyong barko ba yung narinig ko? Oo, pasensya kasi mas mabilis pupunta dito kapag doon ako lalakbay. Alam ko palagi kong natatamaan yung tulay pero di ba mas mabuti kasi palagi naman ako bumibili dito at binibigyan kita ng negosyo. Sa palagay naman, tama ka. Pero sa kasamaang palad, ang mga Amerikano ay magtatayo ng bagong konkretong tulay. Sabi daw, hindi ka na pwedeng tumaan doon upang hindi na masira ang kanilang bagong tulay. Ganun ba? Sige, pasensya na lang uli. Bumalik si Maria Cacao sa kanyang kuweba. Noong nakita niya na wala pa rin doon ang kanyang mga gamit, siya ay nagalit. Siya ay nainis sa mga taong bayan ng Aragao sapagkat karamihan sa mga naghihiram sa taong bayan ng Aragao ay hindi marunong magsauli. Natutuhan ni Maria ang magdamot at hindi na siya maglalakbay sa bayan ng Aragao. Ano nangyari sa mga gamit ko? Bakit halos walang laman ang aking kuweba? Siguro sa kakahiram ng mga tao sa Aragao ay nabasyoin ang aking kuweba. Hindi na nila binabalik ang aking gamit. Nakakainis naman. Hindi na ako papayag sa kanilang paghihingi at hiram ng gamit ko. Maghahanap na lang ako ng ibang paraan na ilalakbay. Kung minsan, naririnig ng mga tao na nasisira ang tulay ng ibang bayan at nagtataka sila kung ito ay si Maria Cacao na naglalakbay sa kanyang ginintuang barko. You gotta bring it up a little bit because I can't see the eyes either. There you go. Yeah. So you gotta tilt it down. There you go. Okay. And okay. Oh yeah, you gotta bring yours down a little bit too. There. That's perfect. That's good. I can see you. You totally see. Yeah. I'm like right here. I can like see you like that. Here, do you want the chair? No. That's good. You're gonna have to duck down like a lot. Oh, you're yourself. Oh, myself. Yes. Okay. So start walking in. You're being recorded. Okay. Try to do it one more time. And stay low. Kami po, gusto kong humiram ng isang iPhone. Shit, where did I go? Okay, sorry.